Hi guys! So now, nandito kami sa NAIA Terminal 3 and going to Hong Kong. So 7:20 AM ang flight namin going Hong Kong. So sabi nila 4 hours dapat nandito ka na sa NAIA. So 3 AM nandito na kami and 7:20 AM ang lipad namin. So ano-ano yung mga documents na dinala namin? Printed to lahat guys. Number 1, boarding pass. Number 2, Cebu Pacific Itinerary. Number 3, Hotel Booking Confirmation. Number 4, Hong Kong Itinerary. And number 5, yung mga previous passports. Hindi na ako naka-request ng bank certificate, kaya ang ginawa ko, nag-download na lang ako ng bank statements and yun na lang inilagay ko sa phone ko. Last minute na kasi to kaya hindi ko na rin siya na-print. Bumili kami ng US dollar sa bank namin and plan namin sa Chungking Mansion na lang kami mag-change ng Hong Kong dollars. Pina-open ko na din sa international yung ATM ko. Pwede yun guys ha. Punta kayo sa bank nyo para may open siya internationally para maka-withdraw kayo kung saang bansa kayo pupunta. Nire-request po talaga siya. Hindi na pala kami pumila sa bag drop kasi no check-in luggage kami. Kaya diretso na kami sa immigration. Guys, hindi na ako naka-video sa immigration ha. Bawal kasi talaga. Merong 2 booths ang senior citizen lane sa immigration booths and per booth, merong 2 immigration officers. By the way, hindi pala kami first-time travelers. 1997 ang una naming international travel and mostly sa Hong Kong kami lagi nagpupunta. Parehong senior citizen na ang parents ko, so our last travel was 2017 sa Hong Kong din. Ako yung nauuna sa line at isa-isa ang interview. So, ano-ano ang mga tinanong sa amin ng immigration officers? Eto na. Ang tanong lang sa akin ng girl na IO is, kailan ang balik? So, sinabi ko ang date, tapos tumango lang siya. Next question is, ano ang trabaho? Digital content creator po. Tapos, nag-nudge siya uli, tingin sa camera, sabay tatak. Mama ko ang next. Ang tinanong sa kanya ay, retired na? Sabi ng mama ko, yes. Tingin sa camera, sabay tatak. Huli ang dad ko, walang tinanong. Tingin lang sa camera, sabay tatak. To be honest guys, sobrang kabado ko. Kasi hindi ko talaga alam kung paano kami makakalusot sa mga tanong ng immigration officers. Based na din dun sa mga paghihigpit lately, di ba? Pero, iyon, pray lang. Alam mo, God is good. Parang kinonsider ko to as miracle. Kasi, wala talagang tinanong sa amin. Tapos, ang dami kong dokumentong dala. Tapos, hindi ko alam kung paano ko sasagutin lahat ng mga questions nila. Kasi, wala akong ITR, wala akong COE, ganun. So, kasi I'm a freelance artist. So, this is my side gig. Sabi ko, mag-vlog muna ako on the side habang walang project. So, hindi ko alam kung paano ko yung i-explain. Dala ko din pala yung resume ko. Actually, CV yung dala ko. Para ipakita ko din sa kanila na ito yung meron ako work history lahat. So, ayun. Nag-order pala kami ng char siu chicken sa in-flight meal para sa parents ko. Ang total nun is 640. Tapos, may kasama na siyang water. Okay naman siya. Mainit pa yung food nung dumating sa parents ko. 320 each yung meal. So, bali 640 yung binayaran namin sa dalawa. And, finally, nakarating na kami sa Hong Kong. Guys, pakita ko lang yung video simula nung lumabas kami sa plane going to immigration booth nila. Pag budget airlines, sasakay ka pa ng point-to-point train nila going sa immigration. Pero nung sumakay kami ng PAL noong 2017, hindi na kami sumakay ng point-to-point train nila. Iba yung exit pag hindi budget airlines. Meron palang toilet dito and sa left side, yung papuntang immigration. Hindi sila familiar pag nagtanong ka ng comfort room or restroom. Madalas, toilet ang word na ginagamit nila dito.
Follow nyo lang yung video para ma-familiarize kayo sa loob ng Hong Kong Airport. By the way, pinaalam ko to sa Hong Kong Tourism Board if pwede ako mag-film and they said yes, as long as na wag dun sa mga meron nakalagay na no filming, which is again dun sa immigration booths, hindi talaga po pwede. Umaano to, puno ko muna yung taas. Umaano. Guys, ito na yung sinasabi ko na point-to-point train nila. So, dito tayo sasakay papuntang immigration. According kay Google, this driverless electric train system carries about 7,200 passengers per hour and departs every few minutes. Actually, natakot yung daddy ko nung nalaman niya na walang driver. So, driverless siya and powered by electric. Kasi, syempre, baka pag may mangyari, hindi makokontrol di ba? Kasi, hindi siya, naka-out of pilot siya. Kumbaga, hindi mo siya pwedeng imano-mano pag may nangyari hindi maganda. Please stand clear of train doors. Please hold the handrail. 请勿靠近车门，并提供紧握扶手。请所有乘客下车。请所有乘客落車。Sa dulo pala ng escalator, pag akyat nyo, malapit na yan sa immigration booths. Merong parang section dun for Hong Kong locals and for visitors. If I'm not mistaken, meron din alam ko for OFWs. Comment down lang sa comment box if I'm correct po. Kinuha pala namin sa Hong Kong Tourism Board yung free na 100 Hong Kong dollars vouchers namin. Pero unfortunately, hindi ko ito na-register sa Manila using my Philippine mobile number. Kasi magsisend sila ng code to validate.
Ang voucher's validity ay till March 2024. Passports lang ang kinuha sa amin para mabigyan kami ng vouchers. Ang 100 Hong Kong dollars vouchers ay free sa mga foreigners na pupunta sa Hong Kong from November 2023 to March 2024. Good as cash siya, pwedeng pambayad sa mga resto at bar sa Hong Kong. Per person ang bigay ng vouchers. So since tatlo kami, meron 300 Hong Kong dollars na vouchers na pwede namin gamitin. Nasa Hong Kong Tourism Board website ang directions to register and kung ano-anong bar and food chains ang kasama sa voucher. Sayang din to guys. Andito na tayo sa arrival para claim yung mga binili ko sa Klook. A13 booth sila dito. Binili ko na po sa Manila pa lang yung Octopus card, SIM card, and Airport Express tickets going to Kowloon, back and forth. Malaki yung na-save ko, lalo na sa Airport Express, Klook versus dito ka bibili sa airport. Dito ka na din inactivate yung SIM card para if meron error, pwede mo ibalik agad. Hihingin nila ang passport mo para mabigay yung SIM card. Required po talaga yon. 4 days kami dito sa Hong Kong at hindi pa naubos yung data ko sa net. Ang bilis ng net nila dito as in. Nagsisend pa ako ng high-res photos nun sa ate ko sa US. Kaya super sulit talaga. Ayun, andito ako sa Airport Express booth kasi itatanong ko yung QR code na binili ko sa Klook kung need pa ng physical card bago gamitin. Sabi nila, no need, just use it directly sa pag-exit mo sa city na pupuntahan mo. Guys, I'll show you pala kung paano mag-check ng balance ng Octopus card using iPhone. Hindi ko pa na-try sa Android. Number 1, download kayo ng Octopus card. Ang na-download ko ay yung hindi for tourist. Number 2, open the app. Meron kayong makikita na Octopus card na color gray. Tap nyo yun. Number 3, hanapin nyo yung transactions and balance. Then select nyo yun. Number 4, lagay nyo sa likod ng iPhone nyo sa taas yung card and make sure na merong maayos na lighting lang para mabasa ni app yung card. Mababasa pa din ni iPhone yung card regardless if harap or likod or kahit anong orientation ng card basta maayos ang lighting. Madilim dito sa demo area ko kaya nag-e-error. Number 5, makikita nyo na yung balance and yung history kung saan nyo ginamit yung card. Ang galing no, sobrang convenient. Alam ko meron ding option na pwede kayo mag-top up sa card pero hindi ko na yun na-navigate. Nagpa-load na lang kami sa nearest 7-Eleven sa area kasi madami naman dun. And if credit card kasi yung pang top up, baka merong cross-border fee pa. From sa arrival, dun sa booth ng bilihan ng train tickets, sa likod nun ang entrance ng Airport Express train na connected sa Hong Kong Airport kaya super convenient. Sobrang convenient talaga dito guys, lalo na kami puyat ang aga ng flight namin. Kahit saan dito sa airport nila, merong walking escalator. Okay na okay siya pag merong mga senior na kasama, mga elderly, o kaya pag merong mga kids, ganun, or yun nga, kung payat ka. So, ito, malaking tulong talaga kapag may mga ganito sa airport. Guys, kung mapapansin nyo pala, nakabaliktad kami. Hindi po naka-reverse yung footage yan po talaga position namin. We learned this now lang na mayroong reverse seat sa Airport Express and meron din sa tram going sa Victoria Peak. Ang weird nung feeling kaya lumipat kami ng seat ng mom ko after ng Changi Station. From airport, next station na si Changi. Tapos after nun si Kowloon. Tapos, after ni Kowloon, si Hong Kong. So, bababa na tayo kay Kowloon. 22 minutes lang ang duration from Hong Kong Airport to Kowloon Station. Ang convenient dito sa Airport Express kasi merong mga USB charging ports at the back of the seats and power outlets just in case need mo mag-charge.
Sa Klook ko binili ang Airport Express tickets naming tatlo nila mama. QR code ang ibibigay ni Klook, tapos hindi ko alam at first kung paano siya gagamitin. So, itatap lang pala siya sa scanner dun sa mismong card kung saan ang exit. Guys, ito yung part na hindi ko pa alam kung paano ko scan yung QR code sa phone ko sa exits. Tapos, tinry ko lang scan from my phone yung QR code pa upside down. So, ayun, okay naman siya, successful siya. Yung mga naka-encircled, yan yung mga scanner. Diyan ko in-scan yung phone ko and don't worry, nakalabas kaming tatlo nila mama. Andito na kami sa Kowloon Station and akyat tayo sa ground floor para mag-taxi. Meron ng mga naghihintay na taxi sa driveway. Ang exit ay E-something. Nakalimutan ko na kung ano yung number. Around 30 Hong Kong dollars or 210 pesos yung fare naming tatlo. And we have 3 hand carry luggages. Mabait yung taxi driver namin na Hong Kongese. Very calm kausap. 8 minutes lang, nasa hotel na kami. Sabi nung taxi driver, bakit hindi na lang kayo nag-MTR from Kowloon Station to Tsim Sha Tsui? Mas makakamura kasi kami pag ganun. Pero kasi pagod na yung parents ko since seniors na sila and iniiwasan pa namin mag-navigate sa mga exits ng MTR since hindi kami familiar and may mga luggages na dala. Andito na kami sa hotel. At ang hotel namin ay sa Salisbury YMCA right beside the Peninsula Hong Kong. Kaya ang ganda ng location. By the way, meron din binigay na complimentary drinks for 2 upon arrival. And until arrival day lang siya pwede ma-redeem. Hindi na pwede kinabukasan. Sa Agoda kami nag-book ng standard double or twin and upon arriving, sinabi ko agad sa receptionist na, "It's my dad's late birthday celebration. Glad to be back." Poker face si receptionist and deadma sa akin. Pero pag akyat namin sa room, we thought 1 room lang. And sabi ko, uy nice, meron mini living room. Tapos, fronting sa peninsula yung view namin. Tapos, pagtingin ko sa left side, merong corner suite room facing Peninsula and Kowloon Hotel. City view siya, kaya super happy namin. Free upgrade from 1 double room to corner suite room, so bale 2 room siya. Same amount lang din ng kinuha namin na originally 1 double room. I think kaya mag-accommodate ng up to 10 packs dito sa suite na to. Since 2 room siya and malalaki yung beds and meron extra beddings dun sa corner suite and pillows. So, I guess, kung malalaki yung groups na pupunta or kung kaya mag-accommodate ng 2 families na hindi naman kayo ganun karami, pwede tong rooms na to sa inyo. Hindi na kami kumuha ng breakfast sa hotel kasi plan namin sa Logiec kumain ng breakfast. Ipapakita ko sa part 2 ng Hong Kong vlog ang food trip namin kasama dun si Logie.
Guys, sabihin ko pala yung mga eras and kainan sa paligid ng hotel namin. 1881, Heritage na ang katapat namin. Tapos, after ni Heritage 1881, Harbor City na. Nandun na din ang ferry terminal if gusto nyo mag-ferry going central. Sa likod ng hotel namin ang infamous Bakehouse Start na 3 minutes away lang na lakaran. 24 hours na McDo, Jollibee, and 7-Eleven. 10 minutes away lang na walk si Haipong Road Temporary Market. Sa likod lang din ng hotel ang Logye Dim Sum if gusto nyo ng fresh dim sums and congee daily. Ang Michelin stars na Max Noodles and Chung Hing Ki pan-fried buns ay nasa likod din namin. Sa harap ng hotel, tawid lang ay Hong Kong Cultural Center na, Space Museum, Museum of Art, Kowloon Railway Clock Tower, Avenue of Stars, K11 Musea Mall at ang Victoria Dockside. Ang pinakamalapit na Starbucks ay sa I-Square Mall which is 3 minutes away lang na lakad. By the way, merong wall adapter na pinrovide si hotel para maka-charge ng phone or gadgets. Meron ding 2 USB ports sa tabi ng bed. Meron 3 complimentary bottled waters na provided daily si hotel. Pero bumibili pa din kami ng water sa 7-Eleven for additional nom-noms. Guys, very important yung location ng hotel, pasyalan, and kainan kasi malaki ang nasave namin sa transportation. Sa buong stay namin sa Hong Kong, isang beses lang kami nag-commute going sa The Peak and lahat lakad na since malapit lang sa lahat ang hotel namin. Para lang to sa mga mag-free and easy, hindi kasi kami namasyal sa mga tourist attractions talaga like Disney, Ocean Park, or Ngongping, ganon. Nag-food trip lang madalas ang ginawa namin.
See you on part 2 of our Hong Kong Christmas trip. Food trip naman to.